mataas na rin po yung paghahanda namin. In fact, ngayon nakafocus na kami kaya tayo magpapamiting din ngayong hapon. Ilang araw lang matapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa buong bansa, sinimulan na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa special elections sa 3rd District ng Negros Oriental sa December 9, 2023 para sa nabakanting pwesto ni expelled Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Magsisimula ang election period sa November 9 at tatagal hanggang December 24, 2023. Magkakaroon ng 3 araw na paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs mula November 6 hanggang 8, 2023 sa tanggapan ng Provincial Election Supervisor. Samantala ang campaign period ay sa November 9 hanggang December 7, 2023 o 2 araw bago ang halalan. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 301,000 ang registered voters sa lugar na katumbas ng balotang dapat iimprinta. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, 1 araw lang ay matatapos na nila ang printing nito. 1 araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission Election. So hopefully before the end of November, matapos tayo because we would like to deliver by the first week of December. Dagdag pa ni Garcia, plano rin nilang isa sa ilalim sa COMELEC control ang ikatlong distrito ng Negros Oriental kaugnay ng isasagawang halalan doon. Samantala inihayag ni Garcia, itutuloy-tuloy na rin nila ang pagsasagawa ng mall voting, early voting sa mga susunod na halalan. Sa ulat ng COMELEC, umabot sa mahigit 60% ang voter turnout sa mall voting at marami rin ang nag-avail sa early voting. Paliwanag ng komisyon, maalwan ang pagboto sa mga mall dahil sa laki ng espasyo. Hindi na rin dapat makikipagsiksikan ang mga nasa vulnerable sector tulad ng buntis, matatanda at may kapansanan sa bulto ng mga botante kung bibigyan sila ng pagkakataon na unang makaboto. Sa ngayon, may nakabinbinding early voting bill sa Kongreso na suportado ng COMELEC. Dahil nga sa nakita at nakita nilang pagtangkili sa mga kababayan natin nakatatanda at mga may kapansanan sa early voting hours na sa Muntinlupa at sa Naga City, sabi niya talagang dapat ma-push na ang early voting law. Ibig sabihin, ilang linggo, ilang araw bago mag-eleksyon, makakaboto ang mga nakatatanda katulad din ng BIGA, PNP at saka Armed Forces of the Philippines. Target ng COMELEC na mas maraming ma-accommodate ng mall voting at early voting dahil pilot test lang ang ginawa noong nakaraang BSKE. Nais din ng COMELEC na maging automated na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Mabilis kasi ang canvassing ng mga boto at kaagad din mapoproklama ang mga mananalong kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.